Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanataan na may kakaiba sa inyong figure at postura. Hindi ko pa alam kung ang mga engkanto ay mahusay ba umasa ng isang emosyon ng ibang nilalang. Na tulad natin mga tao. Kaya kailangan maging maingat tayo. Kaya nyo bang magawa iyon Z at Shal? Sabi ni Daryl sa seryosong tono. Nang marinig ito nila Shal at Z, si Z ay nagsalita at sinabi, kung kailangan ay magawa namin yun Sec Master Daryl, ay magagawa namin iyon. At sa tagal namin sa pananatili sa mundo ng mga engkanto, at sa tagal namin silang nakasama sa pagbuo ng kaharian na ito, alam namin na ang kanilang lahi ay hindi marunong din bumasa ng emosyon ng isang nilalang. Mas mahusay pa ang lahi natin mga tao. Dahil sa ating lahi Sec Master Daryl, sa galaw pa lang nalalaman na agad natin kung anong emosyon ba ang nararamdaman ng ibang nilalang. Sabi ni Z, nang marinig ito ni Daryl. Ito ay nagsalita at sinabi, ganon ba Z, magaling kung ganon. Ngunit, kailangan pa rin natin makasigurado. Tulad ng sinabi ko kanina, ang emosyon na mayroon kayo kanina ay dapat ganon pa rin ang ipakita nyo at iparamdam nyo sa mga kasundaluhan ng lahing engkanto. Para hindi magkaroon ng aberya sa ating pinaplano. Sabi ni Daryl, nang marinig ito nila Z at Shal. Silang dalawa ay tumugon at sinabi, masusunod Sec Master Daryl, hindi mahirap sa amin na magawa iyon. Sabi nila Shal at Z. Nang marinig ito ni Daryl, si Daryl ay tinapik ang balikat ng dalawa at sinabi, mahusay kung ganon, makakaya ko mailigtas ang ating mga kalahi sa loob ng kaharian sa tulong niyong dalawa. Tuldok, sabi ni Daryl sa tono ng nakangiti, at ang tatlo ay nagpatuloy sa paglalakad pabalik ng kaharian. At sa ilang minutong paglalakad nila Shal, Z at Daryl, sila ay nakarating na sa labas ng gate ng kaharian. At ang gate ay dahan-dahan nagbukas, ang tunog ng makinarya ay naririnig. Sa ilang segundo ang lumipas, tuluyan nang nagbukas ang gate ng kaharian. At si Daryl ay sumenyas kila Shal at Z. At si Daryl ay nagsalita at sinabi sa pabulong na tono, sige na, ako ang mauunang pumasok at sumunod kayo sa aking dalawa. Panatiliin nyo ang inyong sarili na maging kalmado lang. Kung may haharang sa atin sa loob ng kaharian, at hanapin ang isa sa kasundaluhan na kasakasama nyo kanina, wag na wag kayong magsasalita, dahil ako na ang bahala magpaliwanag. Tulad ng sinabi ko kanina sa inyong dalawa Z at Shal. Sabi ni Daryl sa mahinang tono. At sila Z at Shal ay tumugon din sa mahinang tono at sinabi, masusunod Sec Master Daryl, tuldok. At si Daryl ay dahan-dahan pumasok sa loob ng kaharian. At sila Z at Shal ay agad-agad na sumunod sa likuran ni Daryl. Sa pagpasok ng tatlo, ang figure ni Daryl ay hindi napapansin ng mga kasundaluhan dahil ito ay may suot-suot na baluti. At si Daryl ay pinagmamasdan ang buong paligid. Nakikita niya ang mga kalalakihan ay masyadong abala pa rin sa kanilang ginagawa. At ang mga kasundaluhan ay masyado din abala sa pagbabante sa mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. Maya-maya, si Daryl ay sumigaw at sinabi, kayong dalawa, bumalik na kayo sa inyong mga gawain. Bilisan nyo na, sigaw ni Daryl sa seryosong tono. Ang sigaw ay medyo malakas at nakapagbigay pansin sa mga kasundaluhan ng lahing engkanto. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan na nakapaligid sa kaharian at malapit kila Daryl, ang isa ay mabilis na lumapit at sinabi, saglit lang,
Huwag na muna kayong maglakad dalawa. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing Engkanto. Nang marinig ito nila Daryl, Shawl at Z. Ang tatlo ay kalmado lamang. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, may kailangan ka bang ipagawa sa dalawang kalalakihan na iyan na nagmula sa lahi ng mga tao? Sabi ni Daryl sa isang sundalo ng lahing Engkanto. Nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing Engkanto, ito ay nagsalita at sinabi, bakit ngayon lang kayo nakabalik? Ilang minuto ba dapat matapos ang paghuhukay ng malilibingan ng katawan ng isang tao? Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito nila Daryl, Shawl, at Z. Si Daryl ay nagsalita at sinabi, sa tingin ko sapat lang ang oras na sila ay nakabalik sa loob ng kaharian. Dahil ang lupa na pinaglibingan ng isang katawan na nagmula sa lahi ng mga tao ay sobrang matigas hukayin. At walang sapat na dalang kagamitan ang dalawang kalalakihan na ito upang makapaghukay ng mabilis. Kahit tayong mga Engkanto ang gumawa ng kanilang ginawa na paghahukay ay tatagal din ng 5 minuto. Sapagkat ang lupa ay tuyong-tuyo at napakatigas. Sabi ni Daryl sa seryosong tono. Nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan ito ay nagsalita at sinabi, kayong dalawang kalalakihan, ang mga tulad niyong mga tao ay mga tanga at bobo. Alam nyo na kayo ay maghuhukay, bakit hindi kayo magdadala ng mga kagamitan na inyong magagamit sa paghahukay? Sinabi ko sa inyo kanina na kailangan nyo makabalik agad. At dapat pala hindi na ako pumayag kanina na ilibing nyo ang inyong kasamahan. Bagkus itinapon nyo na lang sana ang katawan ng lalaking iyon sa kung saan man sa labas ng kaharian. Dahil kakainin naman ang katawan ng lalaking iyon ng mga hayop na mayroon sa paligid ng kaharian. Alam nyo naman na nais ni Haring Harry na matapos na ang kaharian na ito na upang sa pagbalik ni Prinsesa Blanca ay wala nang dapat ayusin pa dito. Napakahalaga ng bawat minuto na lilipas. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan sa galit na tono. Nang marinig ito ng tatlo na sila Daryl, Z at Shawl. Ang dalawa na sila Z at Shawl ay nanatiling hindi umiimik. At si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, tama nga, ang kaharian na ito ay hindi para kay Haring Harry. Ang kaharian na ito na labis na ginagawa ay para pala sa prinsesa ng lahi ng mga Engkanto. Anong koneksyon ni Haring Harry sa prinsesa na tinutukoy ng isang Engkanto na ito? Huwag mo sabihin na ang prinsesa na tinutukoy ng isang sundalo na ito, na nagmula sa lahi ng mga Engkanto na nagngangalang Blanca ay kapatid ni Haring Harry. At bakit kailangan pa gumawa ng kaharian para sa kanya? Pagkat ang kaharian ni Haring Harry ay kanya din masasabing kaharian niya kung sila ay malapit na magkapatid. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili sa tono ng may kuryosidad. At si Daryl ay nagsalita muli at sinabi na may pagkukutsang tono kila Z at Shawl. Tama ka, ang mga tulad nilang nilalang na nagmula sa lahi ng mga tao ay mga walang pag-iisip. At si Daryl ay nagsalita at sinabi sa malakas na tono. Sige na. Maaari na kayong bumalik dalawa sa mga dapat nyong gawin. Masyado kayong nagsasayang ng oras. Madami pa kayong kailangan gawin. Sigaw ni Daryl sa dalawa na sila Shawl at Z. At nang marinig ito ng dalawa, sila Z at Shawl ay agad-agad na naglakad papalayo kila Daryl at sa isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga Engkanto. At bumalik na sila sa kanilang ginagawa kanina. At ang isang sundalo ay nagsalita at sinabi kay Daryl, oo nga pala, nasaan ang iyong kasakasama na isang sundalo na sumama sa dalawang kalalakihan na iyon? Bakit? 3 na lang kayong nakabalik sa loob ng kaharian. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay nagsalita agad at sinabi, ang aking kasakasama kanina ay nagsabi sa akin na siya daw ay magtutungo sa kaharian ni Haring Harry. Sinabi niya sa akin na siya ay may dapat iulat sa hari na si Haring Harry. Matapos may libing ng dalawang kalalakihan ang kanilang kasamahan, ang aking kasakasama ay nagpasya ng umalis. Kaya kami na lang 3 ang nakabalik sa loob ng kaharian. Sabi ni Daryl sa seryosong tono. Nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan, ito ay nag-isip saglit at sinabi, ano naman ang dapat niyang iulat kay Haring Harry? At walang sino man sa amin ang dapat magbigay ng ulat kay Haring Harry. Sa aking pagkakaalam, walang sino man ang inatasan na mag-ulat sa kaharian ni Haring Harry kung ano ang mga nangyayari dito. Sapagkat si General Raiji ay kusang nagtutungo dito upang alamin ang sitwasyon at lagay ng kaharian. Anong kalokohan ng isang sundalo na iyon para magsabi ng ganun sa iyo at magpasya siyang umalis?
Ang kanyang ginawa ay isang kasinungalingan lang. Nais lang siguro noon na maglibang at tumungo sa bahay inuman. Sa lungsod malapit sa kaharian ni Haring Hari. Ang kanyang ginawa ay makakarating kay General Raiji at dapat ay siya ay maparusahan. Ang mga pasaway at matitigas ang ulo sa mga kasundaluhan ay dapat maalis sa pagiging sundalo at maging normal na lamang na mamamayan. Buti ay hindi ka gamaya sa sundalo na iyon. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing Engkanto kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl ito ay nagsalita at sinabi, "Hindi naman ako tanga at bobo para gumawa ng ikakapahamak ko." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!